Hello. Ako ulit. Ang inyong auntie, Arlene. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit nga ba Singapore ang napili kong bansa? Ayun. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, yun nga guys. Bakit nga ba Singapore? Actually, tatlo yung choices ko ng time na yon. Una is yung Taiwan, pangalawa is Hong Kong at itong Singapore. Tatlo talaga yung choices ko kasi tatlo yung may makakilala ako na bansa na kung pwedeng hopefully may makatulong sa akin. So, yun. Ang first is yung nasa Taiwan. Kaso nga lang guys, so nakausap ko yung friend ko doon. Sabi ko sa kanya kung pwede niya akong tulungan mag-ano din. Pwede ba ako dyan? Sabi ko nga sa kanya. Tapos sabi niya ganun, pwede naman. Sabi niya ganun. Kaso lang, ang deduction, ang deduction, may placement sila. Bali na sana nakalimutan ko na. Magkano ba sinabi niya sa akin? Parang, kasi dalawa yung nakaano ko. Hindi ko maano kung 70 or 90. Parang ganon. So, hindi ko alam kung saan siya doon yung nagsabi sa akin ng 70. May nagsabi sa akin 70, may nagsabi sa akin 90. So, yun, parang ganon siya. Tapos, second is yung sa Hong Kong. Sa Hong Kong naman, parang sinabi sa akin is 30. Tapos, so sabi ko, kaya ko ba? Tapos ito sa Singapore, yung sabi ko nga, kung pwede rin ako dito. Tapos sabi niya pwede, tapos salary deduction, walang ilalabas na pera. So, ang pinili ko is Singapore. Actually, ang pinaka-reason ko talaga is dahil since sa mga friendship ko na may nasa mga bansang ganyan, tapos nakikita ko naman sa mga post nila na okay ang mga sitwasyon nila, ang binasihan ko na lang is financial. Kasi during that time na nag-decide ako magpunta dito sa Singapore is financially stressed ako guys. So, merong family issue na ano ko sa pera. Bali, nag-struggle kami sa pera during that time nung naisipan ko mag-apply dito sa Singapore. So, yun. Kasi kung pipiliin ko ang Taiwan, ang laki talaga ng placement. Tapos, kasi magbabayad ka sa broker. Tapos, sa Hong Kong naman, okay din naman. Ay, isa pa pala kung bakit naanuhan ko ang Hong Kong kasi may termination sila. So, yun, takot ako sa termination na tinatawag during the time. Pero guys, disclaimer sa mga taga Hong Kong. Alam ko naman na hindi ko pwedeng i-judge hanggat sabi ko nga hindi mo itatry, hindi mo malalaman. So hindi ako ngayon alam ko na yung situation nyo na hindi naman talaga ganun talaga ka yung pagdating sa termination kasi ngayong nalaman ko na nakapag-abroad ako ganun pala. So yun, sa mga nag-Hong Kong, yun, okay din naman sa Hong Kong. Yun nga lang mataas yung pasahod nila pero yun nga may lalabas akong pera. Tapos syempre kasi guys, kahit sabihin mong may ilalabas kang pera doon nga sa mga placement sa mga ganun, pagdating kasi dito sa bansa sa Pilipinas, meron ka rin ilalabas na pera na kahit sabihin mo hindi naman malaki yung mga gastos mo allowance. Actually ako konti lang talagang ginastos ko, parang marirate ko lang siya ng nasa lang yun ng 10k ganun, maliit lang talaga kasi ang advantage naman po kasi during that time nung nag-apply ako, nasa Manila lang ako and then ang agency ko sa Manila lang din, hindi ko kailangan pumunta ng agency, magstay sa agency para lang kasi wala akong matuluyan yung ganon. Tapos may agency kasi guys sa Manila na per night na pagstay mo doon, hindi siya covered ng salary deduction. So parang magbabayad kaya per day doon. Parang ganon. Parang hindi ko siya masyadong nagets pero naririnig ko lang din sa mga kasama ko dati sa agency na may ganon na parang atirahan sila pero the same time magbabayad ka din. Siyempre magbabayad ka tapos pagkain mo pa. Luckily lang talaga ako na may ate ako sa Manila na pwede ako tumira doon, pwede rin ako makikain doon. Patay gutom no? Hindi, seriously ganun. So, hindi yun kasama sa expenses guys As in yung 10k na sinasabi ko, yun yung gastos mo pag lumabas ka para para yung mga schedule mo ng punta ng mga TESDA, POEA, mga ganyan. Tapos medical mo, yun lang yun. Pero yung sinabi mong tirahan mo at saka yung pagkain mo na aside na nasa labas ka, yung during na, syempre maghihintay ka doon ng kung kailan yung schedule mo ng OWA. Syempre, sa bahay, kakain ka, ganun. Hindi yun counted sa computation ko. Bali, as in yun lang yung nilabas ko talaga pag nasa labas ako habang pinaprocess yung mga application ko. So, yun. Tapos yan sa Singapore nga, ayun, dahil wala nga akong binayaran, ayun, tinulungan pa ako ni Sis Jovi. Hello, Sisi, yung aking BFF. Ayan, until now. Ayan, kuwan pa rin talaga kami. Solid talaga kasi sabi ko, hindi ko talaga talagang, alam mo yung tinuring niya akong kapatid na hindi kami magkadugo, pero yun nga, kasi nga,
during pag-a-apply ko financially tinulungan din niya ako. So yun. Kaya yun, hindi ako lang magsisisi na dito ako sa Singapore. Ang reason talaga, wala akong, ano talaga, ang pinaka-reason ko talaga kung bakit sa Singapore is dahil sa salary deduction, wala akong nilabas na pera. Pero kung siguro meron akong budget noon, baka Hong Kong yung napili ko kasi nga 30k lang naman. Tapos pagdating doon sahod na, kasi nga dito sa Singapore ilang buwan pa akong walang sahod. Pero grinab ko na nga kasi no choice na ako, kasi gusto ko na rin talagang mag-ibang bansa, kasi gusto ko rin i-try talaga na yung financially na maging okay, yung ganun. So yun lang guys. Kaya kung kayo gusto niyo rin mag-abroad na wala kayong lalabas talaga na malaking halaga, Singapore na lang yung piliin nyo. Tapos kung gusto niyo kumbaga ayaw niyo yung dito sa Singapore, then mag-apply kayo sa iba, ipon-ipon muna kayo, tapos apply kayo sa bansa na gusto niyo puntahan. Pero ako kasi so far talagang wala akong maano kung bakit kung nandito ako, nagstay pa rin ako, kasi talagang ang ganda ng Singapore. Talagang masasabi kong parang Pilipinas din. Ayun, maraming Pilipino, yun. So, yun talaga yung reason ko. Financial talaga guys. Kasi sa Singapore wala ka masyadong ilalabas na pera. Ayun, walang placement, ganun. So, yun lang.